Sumugod na sa loob ng Russia ang Ukraine at si Putin ay nanganganib ng mawala sa kapangyarihan. Ngayon, may nakakagulat na balita tayo mula sa Russia na talagang magpapasabog sa inyong isipan. Pero bago natin pag-usapan, isipin niyo muna, bakit biglang lumusob ang Ukraine sa loob ng Russia? At paano ito pwedeng magdala ng mas malaking gulo sa buong mundo? Isang napakadelikadong sitwasyon ang nabubuo sa pagitan ng Ukraine at Russia. At baka hindi mo inaasahan kung paano ito matatapos. Abangan nyo dahil baka ma-shock kayo sa dulo ng video na to. Alam natin na mahigit 2 taon nang nagaganap ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pero ngayon, may bagong twist na nagpapakita na baka hindi na ganun kasimple ang sitwasyon. Ayon sa isang pag-aaral ng Public Sociology Laboratory, maraming Russians na dating sumusuporta kay Putin ay ngayon ay nagsasabing, "This war must end now." Bakit kaya? Ano ang nagpabago sa kanilang pananaw? Pero bago natin sagutin, tingnan muna natin ang nangyayari sa battlefield. Naku, grabe ang mga pangyayari doon. Isipin nyo, pumasok ang Ukrainian troops sa loob mismo ng Russia. Hindi lang iyan, umabot pa sila ng 1,000 square kilometers sa loob ng Russian territory. Grabe, di ba? Isang lihim na taktika ang ginagawa ngayon ng Ukraine at ang epekto nito ay nag-iwan ng libu-libong Russians na tumatakas mula sa kanilang mga tahanan. Pero ano nga ba ang dahilan ng biglang paglakas ng loob ng Ukraine para sumugod? Ayon kay Vladimir Putin, gusto raw ng Ukraine na sirain ang pagkakaisa ng Russia. Kaya't nag-utos siya na paalisin ang mga Ukrainian forces sa kanilang teritoryo. Pero ang tanong, gaano kalalim na ang sugat na idinulot ng ataking ito sa Russia? Stay tuned dahil malalaman mo kung paano ito pwedeng magbago ng takbo ng kasaysayan. Hindi mo aakalain kung ano ang maaaring mangyari sa huli. Kung iniisip mo na handa ng sumuko ang Ukraine, nagkakamali ka. Sinabi ng isang Ukrainian official na hindi sila umatras sa ibang bahagi ng frontline. Sa katunayan, lumalaban pa sila ng matindi sa Donetsk region. Ano nga ba ang plano ng Ukraine? At paano ito haharapin ng Russia? Ayon sa isang government official, binigyang diin niya na hindi naman gustong i-annex ng Ukraine ang parts ng Russia. Ang gusto lang nila ay gamitin yung current position nila as leverage para makamit ang katarungan at kapayapaan ng mas mabilis. Hindi ito tungkol sa desire ng Ukraine na agawin ang Russian territory. Confident kami na naiintindihan ng mundo na hindi ito tungkol sa pag-annex ng parts ng Russia. Hindi namin kailangan yung territory na yan. Ang kailangan lang namin ay umalis sila sa amin, sabi ng official. Si Putin naman, syempre hindi papayag na basta-basta lang yan. Inutusan niya ang kanyang army na i-dislodge ang Ukrainian troops. I wonder, however, whether ang Russia ay talagang na-surprised as it seems. Ang isang large concentration ng mga troops ay hindi madaling makakagalaw ng hindi napapansin. It is quite possible na isa itong gambit ng Russia, na alam nila ito kaya konti lang ang nilagay nilang mga troops sa border ng region ng Kursk. Pero hinayaan nila makuha ito out of self-interest. Kasi ngayon baka marami nang mag-volunteer na lumaban para sa Russia since nakataya na ang kaligtasan ng mga pamilya nila. Perhaps ito talaga ang gusto ni Putin since nagkukulang na sila sa mga volunteers. Ano sa tingin nyo mga ka-Pulse Point? Pero ano ang kahulugan ng maximum losses para sa Russia? At ano ang epekto nito sa posibilidad ng isang mas malaking digmaan? At higit sa lahat, ano kaya ang magiging epekto nito sa mga ordinaryong Russians? At dito, papasok ang twist na sinasabi ko kanina. Ayon sa pag-aaral, maraming Russians ang hindi na maintindihan kung bakit ba talaga nagaganap ang giyerang ito. Bakit kaya? Ano ang nawala sa komunikasyon ng gobyerno sa kanilang mamamayan?
Pero huwag kayong bibitaw. May mas malaking bombang paparating. Alam niyo ba na may panibagong bansa na mukhang papasok sa giyera? Sino kaya ito at ano ang magiging epekto nito sa buong sitwasyon? Bago natin sagutin, gusto ko munang malaman ang inyong opinyon. Ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit nagbabago ang pananaw ng mga Russians? At kung ikaw si Putin, ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? I-comment niyo sa baba ang inyong mga sagot. Ngayon, balik tayo sa bagong bansang mukhang papasok sa giyera. Ito ay walang iba kundi ang Belarus. Ayon sa mga ulat, nagpadala na sila ng mga tropang papunta sa border ng Ukraine. Bakit kaya? Ano ang naging dahilan ng kanilang pagkilos? Ayon kay Alexander Lukashenko, presidente ng Belarus na kilala bilang the Europe's last dictator, may provocation daw na nangyari. May mga aerial targets daw na pumasok sa kanilang airspace mula sa Ukraine. Ayon sa Belarusian Ministry of Defense, ang mga ito ay mga unmanned aerial vehicles, UAVs. Kaakibat ng insidenteng ito, agad na nagpadala si Lukashenko ng karagdagang puwersa sa border ng Ukraine. Inutusan ni Lukashenko ang kanyang mga tropa na maghanda para sa anumang posibleng provocations. Pinasok ng Ukraine ang Kursk region ng Russia at sa parehong oras, ang Belarus ay naghahanda ng kanilang mga espesyal na puwersa at missile systems na Polones at Iskander. Kung iniisip niyo na bluff lang ito ng Belarus, baka nagkakamali kayo. Ang kanilang hakbang ay pwedeng magpalala sa umiiral na tensyon at baka maging daan ito sa mas malaking giyera. Is Belarus preparing for something bigger? Or are they just protecting their borders? Habang lumalaki ang tensyon sa rehiyon, paano kaya ito makakaapekto sa Pilipinas? Lalo na at meron din tayong problema na mas malaki sa sarili nating bakuran laban sa China. Sa gitna ng lahat ng ito, bumalik tayo sa unang tanong. Bakit nagbabago ang pananaw ng mga Russians? Ayon sa pag-aaral, marami sa kanila ang nagsasabing kailangan ng tapusin ang giyera para matugunan ang mga tunay na problema ng bansa. Ang mga taong sumusuporta sa giyera, sila mismo ang nagsasabing dapat na itong matapos. Simula nang pumutok ang malawakang giyera ng Russia laban sa Ukraine, patuloy na pinag-aaralan ng Public Sociology Laboratory kung ano ang pananaw ng karaniwang mga Russian ukol sa giyerang ito. Ayon sa kanilang mga malalalim na panayam, lumalabas na ang sinasabing suporta para sa giyera ay hindi pala buo ang loob, kundi bunga ng tahimik na pagtanggap sa sitwasyon, imbes na aktibong pagsuporta sa militaristang patakaran ng pamahalaan. Ayon sa mga lumabas sa pag-aaral, hindi naintindihan ng karamihan ng mga Russian ang tunay na dahilan, layunin o pakay ng giyerang ito kahit na lumipas na ang 2 taon mula nang magsimula ito. Sa katunayan, ang nararamdaman ng marami ay ang lumalalim na agwat sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan na tila ba hindi na alam ng mga tao kung para saan pa ang kanilang ipinaglalaban. Ngunit, paano naman ang mga talagang sumusuporta sa giyera at sa mga radikal na patakaran ng Kremlin? Sila ba ang magiging sandalan ni Putin? Ang nakakagulat, kahit ang mga ito ay nagsasabing hindi makatarungan ang giyera at hindi nila nakikita ang kabuluhan ng mga layunin nito. Pero ang tanong is kung makikinig ba si Putin? At paano kaya ito makakaapekto sa buong mundo? Sa dami ng nangyayari sa mundo ngayon, ano kaya ang next big move ng mga world leaders? Hanggang kailan kaya magpapatuloy ang giyera sa Ukraine? At paano kaya ito makakaapekto sa atin dito sa Pilipinas? Pero, isipin nyo rin, bakit parang walang katapusan ang kaguluhan sa Middle East? May solusyon kaya dito o cycle lang talaga ng violence? At sa wakas, ano kaya ang mangyayari sa South China Sea? Hanggang saan aabot ang tensyon doon? At paano tayo dapat maghanda bilang Pilipino